Imtim na pananalangin, isinasama niya sa kanyang pagdulog. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Ngayon po, tatawag uli ako ng isang alagad upang magbahagi kung ano na nga ba at gaano na karami ang naimpok niyang kayamanan sa kanyang puso. Tinatawagan ko po si kapatid na Dory Guevara. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Papurit pasasalamat sa iyo, dakilang Ama ko, sa araw na ito, na muli kapahintulutan mo na tumayo sa harapan ng mga kapatid ko upang makapagbahagi kung paano na nga ba sa pamamagitan ng mga banal na aral mo na naririnig ko sa dakong ito sa pamamagitan ng taong kinalugdan mo bilang mahal na Apo Kunching ang pangalan ito, kung paano na nga ba nakapag-impok ako na itala sa puso ko ang bawat salita mo. Ama, naririto kaming mga anak mo na inakay mo sa sandaling ito. Nawa, batid mo ang laman ng puso't kaisipan ng mga anak mo na ngayon ay inakay mo. Ang manumanang panambitan nila, naway dinggin mo o dakilang Ama. Isa mapagpalang umaga po sa ating lahat sa kahapong ito. Ano na nga ba ang naimpok ko sa puso ko sa pamamagitan ng pakikinig ko ng mga banal na aral sa dakong ito? Sa dating buhay po, ang alam kong impukin, yung kayamanan dito sa lupa. Ang gusto ko, may ipon ako para kung anuman o para doon sa mga kailangan, halimbawa po sa pag-aaral ng mga anak ko o anuman ang pangangailangan mo dito. Di po ba, lahat naman po tayo, siguro yun po yung sa dating buhay, ano po, yun ang inuuna, yung kahit paano ay makapag-impok tayo ng kahit papaano para may maduduko tayo sa oras ng pangangailangan. Subalit dumating po yung takda na nabi ko, hindi ko alam. Natuto po akong magkaroon ng malasakit sa kapwa ko. Natuto akong tumanggap ng mahirap tanggapin. Natuto akong umunawa sa kapwa ko sa pamamagitan ng pakikinig po ng mga banal na aral niya. Yun po yung mga itinuturo niya, yung mga mabubuting gawa. Buting gawa ay binago niya sa pamamagitan ng pakikinig sa dakong ito. Sabi nga po, hindi lang basta makinig, kundi marapat na ito ay unawain mo, pagnilayan mo, itanim sa puso mo, hindi lamang sa tenga mo. Sapagkat kung ito ay maitatanim mo sa puso mo, ito ay maisa sa buhay mo. Ano man ang mabuting gawa sa sanlibutan ito, yun po, ang mga mabuting gawa mo, yun po yung mga naiimpok mo. Sabi nga po, gaano na nga ba yung naimpok ko sa puso ko? Hindi ko po masasabi ito. Tanging Ama lamang nakababatid kung gaano na nga ba ang naimpok ko. Lahat naman po tayo nagsusumakit, nagbabata na makapag-impok ng mabuting gawa dito sa puso natin. Subalit, ako po inaamin ko, hindi naman po ako banal. Nakapag-withdraw din ako. Subalit nagsusumakit, kung paano ang pagsusumakit, pagbabata ko na makapag-impok, pinagsusumakitan ko rin na hindi makapag-withdraw. Yun po bang makakapagpabawas ng impok ko? Subalit kumisan nga po, ayaw mo man. Sabi nga po, hindi ka naman banal. Subalit, minimiti ko po, makapag-withdraw man, wag naman ako maging zero balance. Kailangan kahit paano, may matitira dun sa naiimpo ko. Alam niyo po ba, napakabuti ng Ama, napakapalad po natin. Napakapalad po nating lahat. Ito pong pagtungo natin sa dakong ito, isang paraan po ito ng pag-iimpok natin na para sa kaligtasan natin. Sabi nga po, yamang tayo ay inakay sa dakong ito, yamang tayo ay nakapakikinig ng mga banal na aral niya. Mithiin na po natin na ito ay maitanim sa puso natin upang tayo ay makapag-impok. Hindi po ba? Sayang naman kung lagi tayong naririto
pero parang baliwala din. Katulad nga po ng sabi ni kapatid na Lucy, kung ang pagmamasdan mo ay ang nakapaligid sa'yo, panigurado po, withdraw ka ng withdraw sa naiimpok mo. Baka magkautang ka po. Di po ba? Kaya ang marapat po, lagi lamang pong tuwid ang tingin natin. Ang titignan natin lagi ang gawa natin, huwag yung gawa ng kapwa natin. Sapagkat yun po ang makapagdadagdag ng impok natin kung yung sarili natin sa tuwina ang tinitignan natin. Kung ang kapwa natin titignan natin panigurado, makakabawas ito. Sabi nga po, hindi tayo makasasadsad kung ang titignan natin ay yung mga nakapaligid sa atin. Kundi ang tignan natin kung ano ang kalooban ng Ama, yun ang alamin natin. Nais nyo bang makapag-impok tayo, mga kapatid ko, na magiging daan ng kaligtasan natin? Halina kayo, mga banal na aral, ipakinggan nyo, itimo sa puso't isip nyo, at tuwirang isabuhay nyo itong totoo. At kaligtasan ay tuwirang makakamtan. Amen po ba? Kaya napakapalad natin, mga mahal na kapatid ko. Sino man ang tumayo sa harapan nyo, matamang pakinggan nyo. Lahat ay makapagdadagdag ito ng kaalaman. At kung ito ay titimo ninyo, makapag-iimpok na tuwiran kayo. At iwasan natin makapag-withdraw sa tuwina upang yung impok natin ay hindi mabawasan, kundi mitiin natin na ito ay madagdagan. Muli, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po, kapatid na Dory, sa binahagi mo na naway nakapulot na naman kayo ng kung paano nga ang teknik o kung paano madaragdagan ang pag-iipon natin sa bawat araw na sa dakong ito. Ngayon naman po, tumawag tayo ng isang kabataan kung paano sa kanyang kabataan, paano nga ba ang impok niya, ang kayamanan sa kanyang puso ay kanyang napapanahan o nadadagdagan sa bawat araw ng kanyang buhay. Tinatawagan ko po ang isang kabataan na palakpakan po natin ang ng umaga po. Ang babahagi ko lang po na habang ano po yung may oras pa po tayo na nakakadalo sa dambanang ito, yung pahalagahan po natin ito, yung mga natutunan po natin sa dakong ito sa pamamagitan ng mahal na Apo. At yung kahit sa simpleng pakinig lang po natin sa pag-upo po dito, kung tayo naman po ay tatanggap ng lubos-lubusan po, may yung tinatawag po nating kayamanan po na pang-spiritual, may maiipon din po tayo para sa atin din po at sa At sa yun nga po, yung mga natatanggap po natin, ano din po ito, kahit sa paunti-unti pong paggawa ng mabuti, pagtanggap, pakinig
mga mensahe ng Ama, ito yung mga nagiging hakbang natin upang makuha yung kwarto natin sa kaharian ng Diyos. At yung sinasabi po na sa time po ng pag-withdraw po, yung pagdalisay po, yung nagkakaroon po tayo ng mga problema, mga pagsubok po sa buhay, magpakatatag lang po tayo at wag po nating kakalimutan na nandyan lagi ang Ama upang gabayan tayo kahit anumang problema yan. Tulad nga po ng sinasabi ng iba na ang laki ng problema ko, pero wag po natin kalimutan na mas malaking Ama kaysa lahat ng bagay. Yun lamang po. Salamat. Salamat anak. Medyo na may mental block po siya. Hindi siya kasi fluent magtagalog. Kaya hirap po siyang magbitaw ng salitang Tagalog. Kasi nakalakihan niya English. Kaya hirap po siyang magtagalog. Salamat po anak sa kanyang kamuraan, kabataan. Kung mataman niyo pong pinakinggan, ano po ang sabi niya? Habang narito pa tayo at nakaka-attend pa sa dakong ito, panatiliin natin sa buhay natin at namnamin natin ang bawat mensaheng ilalabas ng ang banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Kunching upang ito, unti-unti ang ating impok sa ating puso ay lumago ng lumago ang ating kayamanan. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. At ngayon naman po, tinatawagan ko ang isang alagad upang magsiwalat kung paano nga po ba ang kanyang inimpo ko ang kanyang kayamanang unti-unting dinaragdagan sa dakong ito sa pamagitan ng banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Kunching, kung paano niya ito sinasabuhay. Tinatawagan ko po ang aking kapatid na si kapatid na Josie Tulpo. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Magandang umaga po muli sa ating lahat at kumusta po kayo? Kumusta po ang ating fiesta kahapon? At sa ating tema po ngayon ay pag-iimpok ng kayamanan sa ating puso. At sa dati ko pong buhay, wala po akong ibang iniimpok, kundi ang pangsanlibutan na kayamanan. Yun po ay nakikita ko tuwing mag-withdraw ka, tuwing magdideposito ka, nakikita mo yung balance. Kaya napakadali pong mag-impok. Pagka binigyan ka ng pera, pasok mo sa bangko, alam mo na kung magkano ang balance mo. Pero dito po sa ating buhay pananampalataya, ang pag-iimpok po ng kayamanan dito sa ating puso, hindi po natin nakikita yun. Wala po tayong libretang hinahawakan. Kundi lang po ang atin masasabi sa ating pag-iimpok sa ating puso ay kung paano natin anong tawag po natin doon, o how we are going to bring it home to ating Panginoon. Sa ating pagtahak sa buhay ay iniimpok natin kung ano ang ang atin ipapasalubong sa atin Panginoon. Kung ilan balikbayan boxes ba ang atin ipapasalubong sa ating Panginoon. Yun po ay hindi dahil sa isang literal na balikbayan, kundi sa ating puso po ay dapat ay umaapaw ang ating pasalubong sa ating Panginoon. Sapagkat
tayo po dito sa lupa ay nagbabakasyon lamang. Tayo po ay, pag tayo po ay nasa abroad, ano po ba ang atin iniisip? Yung atin pasalubong sa atin mga mahal sa buhay. Amen po ba yun? Ganon din po ang atin dapat na gawin dito sa lupa kung isipin po natin kung ano ang atin pasalubong sa atin Panginoon. Subalit, ang mahirap po dyan, pag hindi po tayo nakakaimpok sa atin ng kayamanan sa ating puso, makakarating kaya tayo sa Kanya? Yun po ang malaking tanong. Kaya po mga kapatid, habang naririto po tayo, ay sige, pasok ng pasok po kung ano ang ating naririnig, kung ano po ang ating nakikita, so that upang lahat ng iyon ay atin ipapasalubong sa atin Panginoon. At ang lahat na yun po ay atin sa pananalita, sa atin mga gawa, at ang atin kung paano natin isasabuhay ang atin mga naririnig sa banal na Espiritu sa katauhan ng atin mahal na Apo. I'm sure po si Apo minsan hindi rin po siya na parang masaya kung may naririnig siya na walang nagsasabuhay sa mensahe ng banal na Espiritu sa kanyang katauhan. Mahal po ba natin ang ating Apo Konseng? Ano po ba ang magagawa natin kay Apo Konseng? Dahil po siya yung ginagamit ng banal na Espiritu na hindi natin nakikita, siguro sa kanya naman natin ipakita upang ang ating Panginoon maging kalugod-lugod. Sapagkat hindi siya ang ating Panginoon ay hindi naging sasabihin na hindi ako nagkamali sa pagkuha ng aking magagamit upang sa ganon maibigay ko ang aking mga kailangan maituran sa aking mga minamahal na anak. Kaya mga kapatid, hindi po tayo wala pong makakagawa dahil ang ating budhi po ang magdadala sa atin kung saan ba tayo, kung sa impyerno ba o kung sa kalangitan ba. Kaya ang pag-iimpok po ay maging maingat. Ito ba ang sabi nga po ng Espiritu kahapon, na kung minsan po ay ginawa nyo doon sa kapwa, ay mabuti nga sa kapwa, pero yung pagkakagawa naman ay hindi naman kalugod-lugod sa Panginoon. Kaya dapat po ang gawin po natin yung pareho na nagiging kalugod-lugod sa Ama. Kung ginawa po ninyo sa kapwa, at yung ginawa kayo naman po ng gumawa, ay dapat po sa Panginoon ay tinatawag natin katanggap-tanggap. Kaya po, napakahirap po mag-impok ng kayamanan sa ating puso. Pero kung ang tamang daan lang po at nakikinig tayo ng mabuti, isinasabuhay, ay sigurado po ang ating budhi ay magdadala sa atin kung saan tayo dapat makarating at yun po ay sa atin Panginoon. Gaya po sa aking mga pag-iimpok sa aking puso, minsan po ay nawiwidruhan pa. Minsan nakaimpok ako, minsan mawiwidruhan pa. Bakit po? Kasi minsan hindi ko po maiwasan din yung minsan magalit ka sa katulong, magadyan. Subalit mahirap muna naman pag ibalik. Nahirapan ka na naman. Kaya yun po ay dapat ang pagbabago ng isang tao ay continue, consistent upang sa ganon hindi siya na babawasan. Yun po mga kapatid, lahat po tayo, kilalanin natin ang ating mga sarili kung paano ang pag-iimpok ng kayamanan para sa ating Panginoon. Upang pagbalik po natin sa Kanya, marami po tayong pasalubong. Magandang umaga po muli sa inyo. Salamat po, mahal na kapatid. Bagamat andyan na po ang mahal na Apo Konseng, humingi po ako ng kapahintulutan upang matawag ko po at makapagpasalamat sa ating Panginoon ang nagdiriwang ng kanyang kaarawan. Tinatawagan ko po si Mother Marisa. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos.
At purihin ng Ama, dakilain siya. Sadyang napaka-sorpresa. Nagpahuli na po talaga ako sapagkat sabi nga, walang nagtatakda ng lahat kundi ang Diyos. Sa oras na ito, wala pa akong masasambit kundi sobrang galak na kahapon pa dama ko na dadalawin ako ng Diyos. Dadalawin ako ng Banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, na sabi ko nga, ganun po pala ang pakiramdam na habang tinitingnan ko po, salamat po sa mga bumati sa akin, sa FB, at sa lahat po na nagdumulog. Kagabi po, pagmulat ko ng mata bago mag alas 12 ng gabi, tinitingnan ko po ang aking cellphone. Subalit kahapon pa lang ay nagkaroon ako ng pandaman na dadalawin ako ng Banal na Espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching. Hanggang kagabi, hinihintay ko po yung kanyang text. Wala. Sabi ko, kapatid na Pearl, sabi ko, linis-linis ako, sabi ko, nararamdaman ko, dadalawin ako ng Banal na Espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching. At kanina po, naabutan po niya ako kung gaano ako kabisi, maraming salamat sapagkat yung miniti ko po sa puso ko at pinadama niya sa akin, ayun po, ayun dinalaw po niya ako kanina. At sabi ko nga po sa ating Panginoon, pinupuri ko po siya ng walang hanggan at wala po akong hiniling, kundi nawa ay patnubayan niyo po, patnubayan ako ng Ama, Anak at Espiritu Santo at sa katawan nating mahal na Apo Kunching, ang mga kapatid ko po na nagmamahal sa akin, mga alagad, kaps, tagasunod, pasyente, lahat po kayo, wala po akong hiniling sa Diyos, kundi sana yung pagkakataon na ipinagkaloob po niya sa akin na siya ipaglingkuran ko ay wag siyang mabigo sa akin. Wala po akong ibang hiniling, kundi sabi ko nga nagbalik tanaw ako sa lahat ng naganap sa aking buhay. Isa lang po ang pumasok sa isip at puso ko. Lahat na nagaganap sa buhay ko ngayon ay plano niya, hindi plano ko. Amen po ba yun? Kaya nawa po, ito lang po yung hihilingin ko po sa inyo. Hindi po regalo na material. Idulog niyo po kaming lahat. Nasa dakong ito bilang hinirang at sa katawan nating mahal na Apo Kunching ay naramdamang lubos ang paglingap ng ating Panginoon. Mula nang ako'y hirangin po sa dakong ito, hindi po ako binigo ng Diyos. Amen? Kahit napakarami na pong sinasambit ang mga tao na yung mga tumutungo dito ay maghihirap lang, kahit kailan hindi po kami naghirap sa dakong ito. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Lahat po ng kaukulang biyaya at pagpapala ng ating Panginoon na hindi namin nakamtan sa unang buhay, ay nakamtan po namin sa dakong ito. At hindi lamang po sa material na bagay, sapagkat lahat po ito ay, alam ko ito yung tema ni kapatid na Marie sa pag-impok ng kayamanang pangkalangitan. Yun po ay walang disregard po ang mga material na bagay, kundi higit po namin naramdaman ang paglingap at pagmamahal ng Diyos doon sa kaparaanan na nakilala po namin ang mahal na Apo Kunching, na sabi nga hindi man lahat ay paniwalaan, subalit kami po ay buhay na patutuo, na sa harapan po ninyo ay patuloy nagpapatutuo na ang biyaya ng Diyos na ibinuhos sa dakong ito, isa po kami sa mga nabahaginan. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yon? At alam ko po na hindi lang po kami ang may karapatan, kundi lahat po tayo ay may karapatan. Tanggapin lang po natin ang bukal sa ating puso, sapagkat ang ating mahal na Apo Kunching, na tuwirang kinalugdan ng ating Panginoon, araw-araw dinirinig siya ng Diyos. Subalit, maari magtanong kayo, bakit hindi kami pinagbibigyan? Tanungin nyo rin po yung sarili nyo. Makilapat po tayo sa katapatan ng Banal na Espiritu, sa katauhan nating mahal na Apo Kunching, para po maramdaman nyo po na ang sinasambit ko po sa inyo ay tuwirang katotohanan, na ang katapatan ng Banal na Espiritu sa kanyang katauhan na pagdulog sa bawat isa ay hindi bibiguin ng ating Panginoon. Maging matapat din po ang nagpapadulog. Amen po ba yon? At huwag po natin gawing magic na kapag idinulog tayo, pag dakakarakay, eto na. Kundi maghintay po tayo at magpakilala tayong lubos sa Diyos. Sapagkat
Oo, kilala niya tayo. Subalit gawin po natin kung paano niya tayong hinango, binuksan, ano yung plano niya sa atin. Amen po ba yon? Kaya mga kapatid, Ama, pinupuri kita ng walang humpay. Oo, maaari masambit ko, masalimuot ang daan, patungo, ang makipot na daan na aking tinahak bago ko nasumpungan ng dakong ito. Subalit yung proseso na ipinagkaloob ng ating Panginoon sa aking buhay, lahat ng taong inugnay niya sa akin, tamang tao na hindi ako mapapahamak. Amen po ba yon? Opo, doon ko po nakita na kung bilang pagkatao, wala nga akong tutunguhan. Subalit yung plano ng Diyos, yung mga taong inugnay niya sa akin, mga tamang tao para hindi ako mapariwara, para hindi ako mapahamak. Sapagkat ang huli na po ay ito, ang banal na Espiritu sa katahating mahal na Apo Kunching, na hindi ko po malilimutan kailanman, na sa dakong ito, sa malayong lugar na aking pinagmulan, ito po yung proseso na ipinagkaloob ng Ama, na alam ko po, ito na po yung end, na habang ako'y nabubuhay, hindi masasayang ang oras, hindi rin masasayang ang panahon, sapagkat alam ko po ng ating Panginoon na humango sa akin sa mundo ng kasalanan, ay ibibigay ipagkakaloob niya ako doon sa kaluwalhatiang walang hanggan. Kaya mahal na Apo, maraming salamat po sa inyo, sa paggamit po sa inyo ng ating Panginoon, na kayo po ang nagbukas ng aking diwa, naglinis ng aking kalooban, sa kanyang kapangyarihan, sa banal na Espiritu, sa mga kapatid ko pong alagad, na hindi man napunuan bilang tao ng kapatid ko sa laman ang pagmamahal sa aking pinagmulan, subalit yun ko ay naramdaman ko sa mga kapatid kong alagad, mga kuya kaps ko, wala man ako mga kuya ko, yan po sila, ang mga tagasunod, ang mga pasyente. Kaya bawat araw po na minimithi ko po na paglingkuran ng ating Panginoon, alam ko po na ang lakas na ito ay hindi na para sa akin, kundi ang lakas na ito na muli yung pinagkaloob at ang buhay ay lakas na ibabalik ko para sa ating Diyos. Muli po, magandang umaga at maraming salamat. Pasensya na po kayo, humihingi naman po ako ng permiso sa ating mahal na Apo Kunching, sapagkat ito lang po ang tamang pagkakataon upang kami pong mga imbihap ng buong alagad na magpasalamat sa aming Mother of the House sa pagkalinga niya sa amin sa 3rd floor. Tuwing araw-araw na may gawain dito, siya po ang nagprepara para ng aming pagkain sa taas. Kaya bilang ganti po sa kanyang paglingap sa bawat isa sa amin, sa pagpapadama ng pag-ibig sa bawat isang mga alagad. Mahal na Mother of the House, mahal ka naming mga kapatid mong alagad. Minsan man may mga pasaway dito sa amin, subalit yun na hindi mo tinitingnan at higit sa lahat, ibinibigay mo pa ang pagmamahal sa bawat isa sa amin. Sa pamamagitan ng isang awitin ng aming kapatid na iyahandog sa iyo, damhin mo ang pagmamahal ng aming mga puso. Tinatawagan ko po si kapatid na Gloria. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Okay, Mother. Iniimbitahan ko po kayo. Una po sa lahat, paumanhin po. Subalit sabi nga, hiningi naman daw po yung permiso. Ito po ay isang sorpresa din sa akin sapagkat hindi ko po akalain na ako yung loobin ng ating Panginoon na maawitan si Mother sa kanyang kaarawan. Kaya purihin ang Diyos, purihin at pasalamatan. Alam niyo po, ang awitin na aawitin ko ngayon, ito po yung awit ng isang alagad na maraming beses ko na po na nag-attempt ako na awitin dito sa harap. Subalit hindi ko po magawa-gawa na kantahin. Yung po pala, ay yun ang plano ko, subalit hindi naman po iyon ang plano ng Panginoon. Ang awit po palang ito ay itinatalaga niya ngayong araw na ito para kay kapatid na Mother. Kaya Mother, para sa iyo yung awitin na ito, happy birthday. Panginoon ko, ang buhay mong bigay ay minsan lang madaraan sa akin. Kinikilabutan ako. Kaya bilang isang pag-aalay, ang buhay ko'y ihahandog sa'yo.
Katulad ko, marami ang tinawag mo upang humayag maglingkod sa ngalan mo. Tanging hiling at laging ng dasal, maging mapalad sanang tanggapin. Para sa iyo, Mother. Turuan mo maging bukas palad at matuto mabuhay ng banal. Kaya't bilang isang pag-aalay, ang buhay ko'y ihahandog sa'yo. Katulad ko'y marami ang tinawag mo upang humayog maglingkod sa ngalan mo. Tanging hiling at laging ng dasal, maging mapalad sanang tanggapin. Tanging pangarap ko, sana'y bigyang daan. Sa landas ko'y hawiin ang buhawi at gulo. Ang ulap na nagsisilbing dilim sa langit mo, tunawin at gawing ulan, laan sa buhay kong tiga. Mula sa pagkakasadla, ako'y muling ibangon mo at umasa na maglilingkod sa'yo. Tanging pangarap ko, sana'y bigyang daan. Sa landas ko'y hawiin ang buhawi at gulo. Ang ulap na nagsisilbing dilim sa langit ko, tunawin at gawing ulan, laan sa buhay kong tiga. Mula sa pagkakasadla, ako'y muling ibangon mo at umasa na, at umasa na, at umasa na. Alam niyo po, Mother, nais kitang pasalamatan sa lahat ng araw ng aking buhay, sa pinagsama natin dito sa gambanang ito. Ayokong magsalita, pero tanging ang Diyos na lamang ang nakakaalam kung ano ka sa puso ko. Salamat. Salamat, salamat. At umasa ka maglilingkod sa'yo. Pasensya na po kayo, sadya po talagang sa araw na to, hirap po akong kumanta, pero dahil sabi ko nga, kalooban ng ating Panginoon na maawitan ko siya sa awit na ito. Kaya, salamat Ama sapagkat niloob mo na maalayan ko ang kapatid na Marisa. Happy birthday, Mother. At siyempre po, nais ko pong batiin din ng belated ang aking shepherd, Josie Tulpo, belated happy birthday po. Salamat, Mother. Happy birthday. Salamat po sa kabuuan ng choir. Muli salamat sa ating mahal na Apo Kunching. Mahal na Apo, maraming salamat sa iyo. Sana lang po, Mami Beth. Last na po ito. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Minsan lang po ito. Happy birthday, Mother. Natural lang po siguro sa mga anak na maipadama ang kanilang pagmamahal sa kanilang nanay bilang kayo ngayon nga po yung mother ng mga alagad na sa isang simpleng pamamaraan, sa isang simpleng simbolo,
ay maipadama namin ang aming pagmamahal sa iyo mula po sa ating kapatid na Wena. Alam naman po nyo kung gaano siya pag po sa may mga birthday. Kayo na po ang mahal na apo. Bakit po 3 kandila at ang kulay na kulay lavender? Siguro po sa kalooban ng Ama, ibibigay ng ating mahal na apo ang kahulugan ng mga ito. Mga kapatid, hindi po ito isang tribute, kundi ito po ay isang gesture lamang upang maipadama namin ang aming pagmamahal sa aming Mother of the House. Happy birthday, Ma'am! Palakpakan naman po ulit sa pag-blow ng candle. At sana po yung wish nyo para kay Mother nakintal sa inyong kaisipan. Kami po, ang wish po namin sa kanya sana po ay patuloy pa siyang biyaya ng Panginoon ng mahabang buhay. Kasi po si Mother talaga, pinost ko nga po sa FB kanina, idol ko po siya. When it comes to pagtanggap, sa kanyang patience, sa kanyang commitment bilang alagad, siya po talaga yung tipo ng alagad na lahat po susuungin. Lagi po niyang binibigay at inihiyaw pagkakatabi ko siya. Mami, I will take the challenge. Lagi pong yun ang namumutawi at talaga po namang tinetake niya yung challenge. Kaya Mother, bagamat nabasa ko na yung message ko sa iyo, uulitin ko lang na sana si God patuloy na depositohan yung ATM card mo para ma-reach out nyo pa sa mga kapatid nating nangangailangan. Ganun po yung kanyang ginagampanan. Napakadakila po ng Panginoon. Ang ATM card niya, pag nagdi-drain, may nagpupuno. Si God po yun. Magandang umaga po at maraming salamat. Salamat po. Muli po, happy birthday kapatid na Marisa. Sa lahat po ng nagbahagi, maraming pong salamat. Magsitayo po tayong lahat upang awitin natin ang itinurong panalangin ng ating Panginoon.